Kabanata 201 hanggang 205. Pagdating nila sa ospital para magpa-check up, nakilala ng babaeng doktor ang binata. Sinabi niya sa isang mahigpit at nag-aalalang tono, "Look, hindi na makapaghintay ang tumor mo. Ito ay lumalaki sa isang tiyak na lugar. May pagkakataon pa na gumaling ka. Gayunpaman, kung titigil ka pa, lalago ang tumor. Kung ganoon ay magiging mas malaking problema iyon, alam mo iyon, di ba?" Ang binata ay si Luke Hiddleston. Si Dr. Patricia, bilis. Gusto kong magpa-check up. Maaari mo bang tingnan kung nandoon pa rin ang tumor ko? Natigilan ang doktor. Kung meron pa, bakit mawawala ito ng walang dahilan? Tinuro ng isa sa mga lalaki si Alex na kangiti. "Doc, hindi mo lang alam. Ang lalaking ito ay isang maalamat na doktor, kaya niyang gamutin ang anumang karamdaman. Kahit na ang California Miracle Doctor ay tumutukoy sa kanya bilang kanyang master." Sinundot ng maalamat na doktor na ito ang kanyang ulo at napunta ang tumor. Wala na. Sarcastic ang tono at ekspresyon niya, na para bang sinasabi niya ang pinakamalaking biro sa mundo. Gusto niyang makitang napahiya si Alex. Gaya ng inaasahan, inis si Dr. Patricia, "Look, baka niloko ka. Sa tingin ko maraming masasamang tao sa mundong ito. Oh look, you're a university graduate, how are you still so childish? Paano ka maniniwala sa isang tahasang kasinungalingan? Kung maaari mong alisin ang isang tumor, maaari kong pasabugan ang buwan sa isang umuto." Pagkasabi nito, napagtanto niyang medyo naging bolder siya sa kanyang mga salita. Sabi ni Michelle, "Pa-check up na lang siya. Ano ang silbi ng maraming nagsasalita?" Humihingal si Dr. Patricia, "Sige na. Kapag naibunyag ko ang kasinungalingan mo, tatawag ako ng mga pulis." Makalipas ang kalahating oras, dumating ang resulta. Medyo matagal na tinitigan ni Dr. Patricia ang resulta, napakunot ang kanyang mga kilay. "Kakaiba yan. Bakit hindi ko na makita? Dapat dito, may mali ba?" Na-overwhelm si Luke. Si Dr. Patricia, "Paano na? Nandyan pa ba?" Umiling si Dr. Patricia at sinabing, "Bueno, hindi ko na ito makita sa pag-scan, ngunit walang paraan." Sa isang malakas na kalabog, lumuhad si Luke sa harap ni Alex at hindi napigil ang humagulgul. Himala ka talaga. Salamat. Maraming salamat. Ikaw ang aking tagapagligtas, iniligtas mo ang aking buong pamilya." Hindi niya alam kung paano pa ipapahayag kung gaano siya nagpapasalamat kay Alex. Ang eksenang ito ay nagpaalala kay Alex sa nakaraan. Naalala niya kung gaano siya kawalang magawa noong nakoma pa ang kanyang ina. Bumangon ka na, hindi mo na kailangang magpasalamat ng ganito. Mangyaring mamuhay ng isang magandang buhay mula ngayon. Hindi na nagtagal si Alex, lumabas na lang siya ng ospital kasama sina Michelle at Jack. Gusto sana siyang pasalamatan ni Luke ng pera, ngunit hindi ito tinanggap ni Alex. Masasabi niyang anak si Luke, sa kabila ng pamilya niya. Kondisyon. Pagkaalis ni Alex at ng iba pa, nagsimulang mag-usap ang grupo tungkol sa kanila. Sigurado si Dr. Patricia na may tumor sa utak si Luke, binigyan pa niya ito ng 2 body check-up. Imposibleng mawala lang ito sa manipis na hangin. Nagpasya siyang bigyan muli ng full body check-up si Luke. Ang mga resulta ay pareho, walang tumor. Tuwang-tuwa si Luke kaya agad niyang pinuntahan ang kanyang social media para mag-post tungkol kay Alex na nagkwento. Nakalulungkot na hindi siya kumuha ng litrato sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang simpleng post, tuwang-tuwa ang lahat sa kanyang social media. "Alex, gusto mo bang sumama sa akin sa bahay?" Niyaya ni Michelle si Alex sa harap ni Jack. Mas magalang na ngayon si Jack kay Alex. Bilang isang tao na maaaring pumasok at lumabas sa Yaol Manor kung gusto nila, alam niya na si Alex ay hindi isang taong kaya niyang masaktan. Bukod dito, nasaksihan niya ang hindi makamundong kakayahan ni Alex. Buong puso niya itong hinangaan. Siya rin ay nagpasya na magpa-full body check-up sa isang ospital, lalo na para sa kanyang mga bato. At saka, pakiramdam niya ay siya ang magiging pinakamalaking third wheel sa kasaysayan kung mananatili siya, kaya nagdahilan siya. Nilingon ni Alex si Michelle. "Nakolekta mo ba? Lahat ng hinihiling ko sa'yo." Tumango si Michelle. "Halos, mayroon pa ring isang halamang gamot mula sa North Tokyo. Sa tingin ko ay darating ito bukas. Sige, tawagan mo ako kapag dumating na." Pagkatapos, sumakay siya sa Aston Martin papuntang Essex Villa.
Bumukas ang pinto at mag-isang pumasok si Alex sa villa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang laman ang sala. Naramdaman niya ang biglaang pag-ihi at nagmadaling pumunta sa kanyang karaniwang silid. May nakadikit na banyo. Binuksan niya ang pinto ng banyo at natigilan. May tao sa loob ng banyo, si Beatrice Essex, na nakilala niya sa California State University kanina lang. Higit sa lahat bahagyang yumuko siya, ikinabit ang kanyang sanitary pad sa kanyang underwear. Nagtama ang kanilang mga mata. Nagulat din si Beatrice. Pagkatapos mag-freeze sa lugar sa loob ng 5 segundo, nagpakawala siya ng malakas na sigaw. Rockefeller, ang kulit mo. Papatayin kita. Matalino si Alex, alam niyang kailangan niyang tumakbo. Hoy, hindi ko sinasadya. Wala akong nakita. Nang sinubukan niyang lumabas ng bahay, napansin ni Alex na nakauwi na si Claire. Nang marinig ang sigaw ni Beatrice, hinawakan niya si Alex na handang tumakbo para dito. Galit niyang sinabi, "Hoy Rockefeller, ikaw ay walang utang na loob na talunan. Binubuli mo na naman ba si Beatrice? Don't you dare run, kailangan ko ng paliwanag dito." Tumakbo si Beatrice, umiyak. "Nay, nakita ng bastard na ito ang mga pribadong parte ko." "Ano ang sinabi mo?" Nagtaas ng braso si Claire para sampilan si Alex, sumisigaw. "Bastos ka. Talaga, si Beatrice ang iyong hipag. How dare you molest her? Bubugbugin kita hanggang mamatay." Bilang lalaki, alam niyang hindi niya kayang mangatwiran ang mga ito sa ganitong sitwasyon. Kaya naman, hinayaan na lang niyang mangyari ang sampal ni Claire. Ngunit nang gusto siyang sampilan muli ni Claire, umiwas siya at sinabing, "Nay, huwag kang magalit, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Gusto kung gumamit ng banyo, ngunit nandoon si Beatrice. Paano ko malalaman na nasa banyo siya sa ibaba? Hindi man lang niya nilock ang pinto." Galit na galit si Beatrice. "Bahay ko ito, kaya ko kung saan ko gusto. And it's my choice kung I lock ang pinto o hindi. Hindi ka dito nakatira." Galit pa rin siya sa nangyari sa school kanina. Ngayon, gusto niyang patayin si Alex kung kaya niya. Sagot ni Alex, "Fine then, I'll apologize, okay. Hindi ko sinasadya, at nakakita lang ako ng itim na palumpong, wala na akong nakitang iba." Itim na bush. Sisabog na si Beatrice sa galit. Alam ni Alex na hinding-hindi niya magagawang mga tuwiran sa kanila. Nakahanap siya ng pagkakataon. At tumakbo palabas ng pinto. "Fact, anong swerte ko. Mamaya magreklamo ang dalawang ito kay Dorothy." Gaya ng inaasahan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dorothy bago siya bumalik sa Maple Villa. Si Dorothy ay hindi isang baliw na tulad ni Claire. "Nakipagtalo ka na naman ba sa kapatid ko? This time's worse," sinabi niyang most tiya mo siya. Anong nangyari? Agad namang ipinaliwanag ni Alex ang lahat kay Dorothy. Matapos siyang pakinggan, medyo hindi pa rin komportable si Dorothy sa nangyari. Gayunpaman, walang kasalanan si Alex dito kaya binago niya ang paksa. Nagsalita siya tungkol sa mga karapatan sa pagbebenta ng 1,000 leaves. Sabi ni Alex, "Don't worry, I have the selling permit in hand. Hindi mo na kailangang makaramdam muli ng pananakot ng matandang babae." Mabilis na lumipas ang isang araw. Kinaumagahan, dumating sina Joan, Anderson at Emma sa Essex Construction City South Subsidiary Company. Sa parehong sandali, dumating ang isang kliyente upang kunin ang kanilang mga pinamili. Sigaw ni Anderson, "Tumigil ka dyan." Nagmamadaling lumapit si Anderson sa kliyente at buong lakas na itinulak ang isang manggagawang nagtatabi ng mga kahon. Nawalan ng balanse ang manggagawa at nahulog sa lupa, kasama ang mga materyales sa kahon. Halos maduraj din ng kahon ang kanyang mga paa. "What the F?" Galit na galit ang trabahador at sisigawan na sana sila. Gayunpaman, tumangala at napagtanto na ang CEO ng Essex Constructions, si Anderson Essex, ang nagtulak sa kanya. Sa likod ni Anderson ay si Joan at 6 na gwardya na nakauniporme. Agad niyang tinikom ang bibig at nilunok ang galit. Pagkatapos ng maraming sampal mula kay Alex, namamaga ang mukha ni Anderson. Hanggang ngayon masakit pa rin ang ngipin niya sa impact. Namumuuna ang kanyang galit sa kanyang dibdib at hindi na siya makapaghintay na ilabas lahat iyon sa subsidiary company. Hinawakan niya ang kwelyo ng manggagawa at galit na sinabi, "Ano? Sinusubukan mo bang isumpa ako? Tignan mo ang iyong sarili. Gusto mo bang matanggal sa trabaho?" Ang batang manggagawa ay hindi nang ahas na lumaban.
Hindi ako nagmura. Binigyan siya ni Dorothy ng mas mataas na sahod, kaya talagang ayaw niyang matanggal sa trabaho. Humihingal si Anderson at binitawan siya ng may masamang tingin. Hindi ka maglalakas loob, tapos sumigaw siya ng malakas. Lahat, tumigil kayo. Itigil mo na ang ginagawa mo ngayon. Itigil ang paglipat ng mga bagong materyales mula sa Thousand Leaves. Ano? Nagulat ang kliyente, sumugod siya at nagtanong, ano ang nangyayari? Bakit hindi nila maigalaw ang mga ito? Kailangan ng aming kumpanya ang mga materyales na ito para sa ibang pagkakataon, hindi namin kayang mag-aksaya ng anumang oras. Malamig na sabi ni Anderson, I don't care what your company is. Huwag kang maglakas loob na kunin ang alinman sa mga materyales na ito ngayon. Nagalit ang lalaki sa insulto. Anong problema mo? Pumirma kami ng kontrata. Sinusubukan mo bang labagin ang kontrata? Wala akong pakialam, kukunin ko ang mga materyales na ito ngayon. Boys, magtrabaho na kayo. Biglang sinampal ni Anderson ng malakas ang mukha ng lalaki. Nagalit ang kliyente at sumugod kay Anderson, handang lumaban. Gayunpaman, nagkaroon ng tulong si Anderson ng maraming security guard. Nawala ang kliyente at naipit sa lupa. Mayabang na sinipa ni Anderson ang kliyente at tumawa. Hoy bata, paano yan para sa pagbabago, ha? Wala kang ang kailangan para ipaglaban ako. Ilabas mo siya, tumigil ka. Mabilis na lumapit si Dorothy nang marinig niya ang balita. Nakasunod sa kanya si Alex. Hinulaan ni Alex na dadating ang mga assets sa kumpanya para manggulo. Kaya naman, kinontak niya si Dorothy kanina at sabay na dumating sa kumpanya. Nagalit si Dorothy nang makita niyang binugbog at itinapon ang kanyang kliyente. Tito Anderson, nalampasan mo na ang linya. Paano mo siya bugbugin at itapon? Bakit mo ito ginagawa? Napansin ni Anderson na nakatayo si Alex sa likod ni Dorothy at likas na umatras. Nagsalita si Emma, bakit natin ginagawa ito? Nagtatanong ka talaga kung bakit ginagawa ito ng tatay ko. Nandito kami para itaboy ang mga magnanakaw. Nilinaw ng aking ama na walang sinuman ang maaaring kumuha ng alinman sa mga materyales dito, ngunit pinilit niyang gawin iyon. Paanong hindi siya magnanakaw, kung gayon? Siya ba ay isang thug? Bakit tayo dapat maging mabait sa isang thug, kung gayon? Si Dorothy ay malapit ng pamitik. Hayaan mo akong linawin sa iyo. Ito ang kumpanya ko ngayon. Tio Anderson, bakit sa tingin mo ay magagawa mo ang gusto mo rito? Bigla naman siyang pinagalitan ng matandang babae. Dorothy Essex, ang lakas ng loob mo. How dare you speak to your uncle like that? Wala ka bang respeto sa nakatatanda mo? Hindi alam ni Dorothy kung ano ang sasabihin, Lola, ako. Nagpatuloy ang matandang babae. At sinong nagsabing walang karapatan si Anderson na mag-utos? Ano pa rin ang mga materyales na ito? Hindi ba sila ang mga bagong materyales mula sa Thousand Leaves? Nawala na namin ang karapatan ng iyong kumpanya na ibenta ang mga ito, ngunit sinusubukan mo pa rin. Ito ay labag sa batas, gusto mo bang mapunta sa kulungan? Umiti ng matamis si Emma. Tama na, Dorothy. Dapat kong sabihin, mayroon kang ganap na mga bola. Maglakas loob kang magbenta ng mga bagong materyales mula sa Thousand Leaves nang walang permit. Ito ay literal na smuggling. Nakipag-ugnayan ako kay G. Roberts mula sa Bureau of Industry and Commerce. Darating siya anumang oras upang suriin ang iyong kumpanya. Ano? Natakot at nagalit si Dorothy. Sila ay pamilya, ngunit si Emma ay lumampas sa dagat. Gusto niyang sirain ang buhay niya. Lola, sinang-ayunan mo rin ba ito? Nilingon ni Dorothy ang matandang babae. Malamig ang ekspresyon ni Joan. Dorothy, binigyan ka na ng pagkakataon ni Lola kahapon, pero hindi mo pinakinggan ang payo ko. Ako ay talagang nabigo. Gayunpaman, bago dumating si Mr. Roberts, handa akong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Tulungan ng Essex Constructions na pirmahan ang kontrata sa South Cali Structures. Alam mo na ang gagawin. O kung hindi, maghanda ka sa kulungan. Nawala ang kulay sa mukha ni Dorothy at nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Ito ay hindi dahil sa banta ng kulungan, ngunit ang mga aksyon ni Joan. Magkadugo pa rin kami, paano ka naging malupit? Lola, hindi ko talaga magagawa ang hinihiling mo sa akin. Hindi naman sa hindi ako payag, wala talaga akong kakayahan para doon. Malungkot na sabi ni Dorothy na namumula ang mga mata. Wala akong pakialam.
Sabi ng matandang babae na may malamig na ngiti at tumalikod, hindi pinansin ang mga hikbi ni Dorothy. Malamig na umiti si Emma. Tuwang-tuwa na makitang ganito si Dorothy. Nakita na niya si Dorothy na nakakulong sa kulungan. Lumapit si Alex kay Dorothy at marahang pinunasan ang mga luha nito. Malumanay at malambot ang boses niya. Huwag kang malungkot, huwag kang umiyak. Kaya nating lagpasan ang anumang bagay, kaya lang hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Dahil nagpasya silang tumawid sa linya, dapat nating paikutan ang mga talahan na yan. Naintindihan ni Dorothy ang ibig sabihin ni Alex. Napatingin siya sa likod ng matandang babae. Walang awa si Joanne. Tumango si Dorothy kay Alex. Napangiti ng nakakaloko si Emma. Sinusubukan mo pa ring kumilos ng matigas. Dorothy, alam mo ba kung ano ang kinaiinisan ko sa iyo? Lagi kang kumikilos tulad ng isang dalaga sa pagkabalisa. You're the bitchiest person ever, yet you're acting as if you're a pure and innocent young girl. Pinakasalan mo ang talunan na ito ng higit sa kalahating taon, ngunit hindi man lang siya hinayaang matulog sa iyo. Dapat ay ginagawa mong bukas ang iyong sarili sa mga pangalawang pagpipilian. Napagpasyahan muna na magpakasal muli, wala ka lang anumang pagpipilian sa ngayon. At ikaw, Alex Rockefeller, naaawa ko sa iyo. Noon, ang tatay mo ay CEO ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng 300 bilyon. Ngayon tumingin sa iyo, isa kang disappointment. Kung alam ng tatay mo kung paano ka nagpaalipin sa 3 babaeng iyon. Naku, kung alam lang niya kung paano. Ka naging isang ganap na talunan na kailangang tiisin ang pambubugbog at pagagalitan araw-araw, kung alam niyang kailangan mong lumuhad sa harap nila at kumilos na parang ayos lang ang lahat, hindi siya makakapagpahinga ng mapayapa. Namutla ang mukha ni Dorothy, hindi niya alam kung paano lalaban. Hinawakan ni Alex ang kamay ni Dorothy at umiling. Nagkakamali ka, Emma, wala kang alam tungkol sa tunay na pag-ibig, hindi mo alam kung gaano ito kahusay. Noon, hindi ko kinaya ang bigat, nanlumo ako, binigyan ko siya ng paghihirap. Pero hinihintay niya ako, at hinihintay niya pa rin ako, hanggang ngayon. Paprotektahan ko na siya simula ngayon. Crush ko ang sinumang maglakas loob na saktan siya. Hindi ako magpapakita ng awa sa mga nanakit sa asawa ko. Tumawa si Emma. Ito na siguro ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko ngayong taon. Ano ang nag-iisip sa iyo na ang isang talunan na tulad mo ay maaaring gumawa ng gayong mga bluff? Subukang makamit ngayon, henyo. Baka kailangan mo siyang protektahan mula sa pagkakakulong ngayon. Maya-maya lang, 2 sasakyan ang dumating sa entrance. Lumabas ang ilang lalaking nakasuot. Mabilis na lumapit si Anderson sa kanila. Ginoo, Roberts, sa wakas nandito ka na. Halika dito at tingnan. Illegal silang nangangalakal na huli silang walang ginagawa sa paggawa nito. Mangyaring arestuhin si Dorothy Essex at isara ang kumpanyang ito. Noong una ay gustong paniwalaan sila ni Dorothy. Pamilya sila at ang kanyang ama ay biological na anak ni Lola. Gayunpaman, habang pinapanood niya ang mga sasakyang pangnegosyo na pumapasok, ang kanyang mga paniniwala at pag-asa ay nadurog sa isang iglap. Baka susunod na magpakita ang mga sasakyan ng pulis. Anong kabalintunaan? Ang buong pangalan ni G. Roberts ay Marshall Roberts. Nakangiting bati niya kay Joanne pagkababa niya ng sasakyan. Ang mga Essex ay hindi ang pinakamakapangyarihang pamilya sa California, ngunit medyo kilala pa rin sila. Sinenyasan ni Marshall ang kanyang mga kampan ng isang kaway. Sinuri ng kanyang mga kampan ang mga materyales sa imbakan at nagulat muli sa kanya. Lahat ng materyales ay galing talaga sa Thousand Leaves. Tumango si Marshall at bumaling kay Dorothy. Miss Essex, nakatanggap ako ng ulat na nagbibenta ang iyong kumpanya ng mga materyales mula sa sikat na Thousand Leaves of California. Gayunpaman, nangangailangan ito ng permiso mula sa Thousand Leaves o sa rehiyonal na pamamahagi kumpanya para ibenta ito sa merkado. Pakipakita sa amin ang permit para sa iyong kumpanya. Tuwang-tuwang pinagmamasdan nina Anderson at Emma si Dorothy. Maging ang matandang babae ay nakatingin ng masama. Ang pagpapadala kay Dorothy sa kulungan ay walang halaga. Kay Joanne, hinamak niya kung paano nakipagtulungan si Dorothy sa isang tagalabas upang nakawin ng subsidiary na kumpanya sa City South. Para sa kanya, ito ay isang ganap na kawalang galang sa kanya at sa pamilya. Hindi niya kailangan ang gayong walang utang na loob na apo.
Biglang naglabas ng dokumento si Alex at iniabot kay Marshall. Nawala ang mga ngiti ng mga aseks at natigil ang kanilang mga ekspresyon. Ano yan? Hindi ito maaaring isang permit, tama ba? Tiningnan ng maigi ni Marshall ang dokumento at napagtanto na ito ay talagang isang permit mula sa Thousand Leaves. Bagamat may puso siyang tulungan si Joanne, isa siyang pampublikong opisyal. Hindi niya kayang maging bias sa mga oras na tulad nito maliban na lang kung gusto niyang matanggal sa trabaho. Patanjin ako. Inagaw ng matandang babae ang dokumento sa mga kamay ni Marshall. Namutla ang mukha ni Joanne. Kung ito ay isang permit mula sa Assex Constructions, magagawa niya itong i-dismiss ng may random na dahilan. Gayunpaman, ang permisong ito ay mula sa pangunahing sangay ng Thousand Leaves. Sumugod sina Anderson at Emma para tingnan din ang dokumento. Sa isang tingin pa lang ay nabigla na rin sila. Pagkatapos ng ilang sandali, tumili si Emma. Hindi pwede, walang paraan. Ito ay dapat na peke. Ang Thousand Leaves ay magbibigay lamang ng mga permit sa isang pangunahing distributor para sa bawat estado. At ang Assex Constructions ang pangunahing distributor ng California. Dapat peke ang dokumentong ito. Naningkit ang mga mata ni Anderson. Tama ka, baka peke yan. Dorothy, ang lakas talaga ng loob mo. Para isipin na gagawa ka ng pekeng permit. Tapos ka na, maghanda ka sa kulungan. Sabi niya habang pinupunit ang dokumento. Sigaw ni Dorothy, Tito Anderson, paano mo masisira ang aming permit? Malamig nang umiti si Anderson. Permit, ito ay literal na pekeng dokumento. Dapat ay napik mo rin ang selyo sa permit. Dorothy Assex, Alex Rockefeller, mayroon ka talagang lakas ng loob. Masaya ka na ba ngayon? Naghukay ka ng sarili mong libingan. Mr. Roberts, sapat na itong ebidensya para arestuhin sila, tama ba? Tumango si Marshall. Oo, ang Thousand Leaves ay nagbibigay lamang ng isang permit para sa bawat estado. Dapat peke ang permit na ito. Miss Assex, mangyaring sundan kami para magbigay ng iyong pahayag. Si Dorothy ay tumingin kay Alex sa gulat. I didn't forge it. Ito ay totoo. Kabanata 206-210. Tama iyan. Ang dokumentong ito ay totoo. Personal na nilagdaan ito ni Jack Trent mula sa Thousand Leaves at ipinasa sa akin, sabi ni Alex Rockefeller. Dinuraan ni Joanne ang mukha ni Alex. Sino ka sa tingin mo? Isa ka lang walang kwentang shot-in. Bakit si Jack Trent mula sa Thousand Leaves ang personal na pumipirma at magpapadala ng dokumento sa iyo? Iyan ang pinakamalaking kasinungalingan na narinig ko, sabi ni Joanne. Sige, malalaman natin. Sa huli kung nagsasabi siya ng totoo o hindi, magdadami ang mga pulis pagdating ng panahon. Sa ngayon, kailangan nating pansamantalang isara ang Assex City South Subsidiary Company. Paumanhin, Miss Assex, sabi ni Marshall Roberts. Gayunpaman, tumakbo ang bagong secretary ni Dorothy Assex. Miss Assex, nandito si Mr. Trent from Thousand Leaves, she said. Natigilan si Dorothy. Si Emma Assex naman ay tumawa ng malakas. Ginoo, nalaman siguro ni Trent na pinlik mo ang authorization letter at dumating para humingi ng tawad. Dorothy, in denial ka pa ba? Talagang kinakabahan si Dorothy, ngunit hinawakan ni Alex ang malalambot niyang mga kamay para pakalmehan siya. Maya-maya, dumating na si Jack Trent. Nang makita ni Anderson Assex si Jack ay agad nitong binati ang lalaki na may matamis na ngiti sa labi. Alam ni Anderson na si Jack ay sinusuportahan ng pamilya Yao na 100 beses na mas makapangyarihan kaysa sa pamilyang Assex. Nice to meet you, Mr. Trent. Ikinagagalak kung makilala ka rito. Dapat nandito ka dahil sa pangit na pamemaki ni Dorothy ng permit. Masyado na talaga siyang lumayo. Buti na lang, naitom ko na ang dokumento, nakangiting sabi ni Anderson. Mukhang gulat na gulat si Jack. Napunit ang dokumento. Ano ang nangyayari? Gayunpaman, wala sa mood si Jack na isipin ito. Inikot niya si Anderson at mabilis na naglakad papunta kina Alex at Dorothy na may ngiti sa labi. Ginoo, Rockefeller, Miss Rockefeller, humihingi ako ng paumanhin sa pagpapakita ko ng walang imbitasyon, sabi ni Jack ng mapagkumbaba. Biglang nanigas ang katawan ni Anderson. Hindi siya makapaniwala. Hindi makapaniwala si Joanne sa kanyang nakikita. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Imposible. Paano ito? Posible. Bulong ni Emma sa sarili. Ginoo.
Trent, nandito ka sa tamang oras. Hinala ng mga taong ito na pinik ko ang dokumento mula kahapon, pinunit pa nila ito. Gusto pa ni Mr. Marshall dito na isara ang kumpanya ng asawa ko ngayon lang. Ngunit napakaraming empleyado na umaasa sa kumpanya para sa isang kita. May bibig silang pakainin. Ano ang gagawin nila kung magsara ang kumpanya? That's why you must help explain things to Mr. Marshall over here, nakangiting sabi ni Alex. Nang makita ni Marshall kung paano binati ni Jack si Alex, napatulala na siya. Biglang tumibok ang puso ni Marshall. Kahit na siya ay hindi maglalakas loob na magkaroon ng problema sa isang tao mula sa pamilya Yao. Sinimula ni Marshall na sampain si Anderson para sa pag-set up sa kanya. Matagal na, Mr. Marshall. Mukha kang magaling gaya ng dati. Pero personal ko talagang pinirmahan ang permit. Ito ay isang may bisang kasunduan. We, 1,000 Lives, have a working relationship with Miss Assex's company, mahinahong sabi ni Jack. Sandaling natigilan ang ekspresyon ni Marshall. Sa totoo lang, naniwala ako na totoo ang dokumento nang makita ko ito. Sa kasamaang palad, sinira ito ni Anderson dito. Hinihiling ko lang kay Miss Essex na ipaliwanag ang mga bagay ng malinaw, sabi ni Marshall. I see, bulong ni Jack. Ganyan talaga ang nangyari. Ngunit ngayon na personal kang nagpakita at nagpaliwanag ng mga bagay, Mr. Trent, malinaw na ang lahat ngayon. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Kung ganoon, aalis ako para harapin ang ibang negosyo. Palm, mabilis na sabi ni Marshall. Palm, Mr. Marshall, tumango si Jack. Agad na tinignan ni Jack nang malamig si Anderson. Bakit mo pinunit ang permit na pinirmahan ko para kay Miss Essex sa ngalan ng 1,000 Leaves? You have to give me a reasonable explanation, sabi niya. Anong nangyayari dito? Talaga bang pumirma ng kontrata si Jack Trent sa beach na ito, Lady Dorothy Essex? Bakit? Paano ito nangyari? Ano ang ginawa ni Lady Dorothy kay Jack? Nakitulog kaya siya kagabi? Ang lahat ng mga kaisipang ito na tumatakbo sa isip ni Anderson Essex ay nagparamdam sa kanya na para bang malapit na siyang magkaroon ng emosyonal na pagkasira. Nang tumingin siya kay Lady Dorothy Essex, napuno ng puot ang kanyang mga mata. Nadama niya na ang tanging paraan na maaaring kumbansihin ni Lady Dorothy si Jack na gawin ang kanyang ginawa ay dahil natulog ito sa kanya. Kung hindi, paano niya nagawa iyon? Wala na itong iba kung hindi ang kanyang kagwapuhan at ang kanyang pagpayag na tanggalin ang kanyang mga damit. Parehong naramdaman ni na Madam Joanne at Lady Emma Essex na may malaking mangyayari, at ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay nagbago ng husto. Ginoo, Trent, eto ang nangyari. Sa pagkakaalam ko, isang tindahan lang ang 1,000 Leaves sa bawat pangunahing rehiyon. Ang aming Essex Construction ay ang tanging pangunahing distributor sa California. Ang natitirang mga pangalawang distributor ay kailangang dumaan sa amin. Ngunit hindi nakuha ng kumpanya ni Lady Dorothy ang aming pag-aproba. Iyon ang dahilan kung bakit naisip kong napik niya ang permit at pinunit ito. Mabilis nang umiti si Anderson ng paumanhin. Wala talaga akong ideya na pinirmahan ni Mr. Trent ang authorization letter para kay Lady Dorothy. Kung hindi, hindi ako mangangahas na sirain ito. Dagdag ni Anderson. Sa puntong ito, alam pa rin ni Anderson ang sarili. Hindi siya nagsimulang sumigaw kaagad. Kung gagawin niyang masama si Jack Trent at maapektuhan ang negosyo ng Essex Construction. Tama, Mr. Trent. Iyon talaga ang sinadya namin. Sinisikap naming protektahan ang reputasyon ng 1,000 Leaves bilang pangunahing tagapamahagi sa rehiyong ito, mabilis na sinabi ni Madam Joanne. Apo ko si Lady Dorothy Essex. As her lola, I'm very aware that she doesn't have what it takes to run a business. Nagbibenta siya ng mga produkto ng 1,000 Leaves nang walang pahintulot namin. Nag-aalala kami na baka makaapekto ito sa reputasyon ng 1,000 Leaves. Kaya naman nagmadali kaming pumunta dito. Nagkaroon pala ng misunderstanding, she added. Nang makita ni Alex Rockefeller kung paano nagbago ang tono ni Madam Joanne sa isang matinding politeness sa harap ni Jack, nakita niyang nakakatawa ito. Dahil sinabi ni Madam Joanne ang mga bagay na iyon, wala nang dahilan si Jack para maging masyadong galit. Dahil hindi pagkakaunawaan, tapusin na natin ito. Nagkataon, pumirma ako ng bagong permit para sa iyo, Miss Essex. Higit sa kung ano ang kinikita ng pangunahing distributor sa pangunahing rehiyon,
ang Thousand Lives ay handang mag-alok sa iyong kumpanya ng dagdag na 10% na bahagi ng mga kita. Sa katunayan, ito ay magiging isang internasyonal pahintulutan, sabi ni Jack. Ano? Bulalas ni Anderson. Halos mad-apa siya at mad-apa. Baliw ba si Jack? Ang isang 10% na bahagi ng kita ay maraming pera. Sa epekto ng snowball, ito ay maaaring katumbas ng halaga na maaari lang nilang pangarapin. Nagsimulang magpanik si Madam Joanne. Kung natanggap ni Lady Dorothy ang permit na ito, tiyak na maaapektuhan ang Essex Construction. Paano kung nakatanggap si Lady Dorothy ng mas magandang presyo at mas umunlad bilang isang mas mababang antas na distributor? Mapipilitin bang umalis sa negosyo ang pamilyang Essex? Agad na nagsalita si Madam Joanne. Ginoo, ang Trent, ang City South subsidiary ay isa sa aming mga sangay. Sa tingin ko dapat mong ilipat ang permit na ito sa Essex Construction. Madam Joanne, I don't know what you think of Miss Essex, but I personally find her a very capable person. Sa totoo lang, batay lamang sa mga benta, ang Thousand Leaves ay hindi nakakita ng masyadong maraming development mula sa Essex Construction. Sa kabilang banda, maganda ang performance ng kumpanya ni Miss Essex. Sa nakalipas na 6 na buwan, 70% ng iyong mga benta ay nagmula kay Miss Essex, sabi ni Jack. Iyon ay dahil itinalaga namin kay Lady Dorothy ang partikular na gawain na ito dati, sabi ni Madam Joanne. Nakapag-desisyon na ako. Kung hindi ka sumasang-ayon sa aking desisyon, maaari kong bawiin ang permit mula sa Essex Construction at ibigay ang lahat ng ito kay Miss Essex. On top of that, Miss Essex, I suggest na palitan mo ang pangalan ng kumpanya mo. Ang subsidiary of Essex Construction ay hindi angkop para sa isang pandaigdigang distributor. Baka hindi maintindihan ng mga tao. Kung mahirap baguhin ang pangalan ng iyong kumpanya, maaari kang magsimula ng isa pa. Ang Thousand Leaves ay handang i-sponsor ka ng walang anumang gastos. In fact, we are willing to lend you 100 million without interest if need be. Bukas palad na sabi ni Jack. Nang marinig ito ng mga miyembro ng pamilyang Essex, sila ay lubos na natulala. Ano ang relasyon ni Jack kay Lady Dorothy? Kahit na si Lady Dorothy ay natulog kay Jack, walang anumang dahilan para tulungan siya ng ganito, tama ba? Ang tanging makatwirang paliwanag ay ang pag-ibig ni Jack kay Lady Dorothy, at gusto niyang pakasalan ito. Ito ay magiging mas makatuwiran. Si Jack Trent ay nasa maagang 30s. Hindi siya itinuring na matanda sa lahat. Nang maisip ito ni Emma Essex, nakaramdam agad siya ng selos. Nais niyang sipain si Dorothy at ihagis ang sarili sa mga bisig ni Jack. Ngunit hindi nila alam, ginagawa lang ni Jack ang lahat ng ito para pasayahin si Alex Rockefeller. Kahapon pumunta si Jack sa ospital para magpa-check up at nalaman niyang may mali sa kanyang bato. Bukod sa mga bakas ng kidney stones na natanggal, natuklasan ng doktor na may bahagyang impeksyon sa lugar. Iyon ay nagpatunay na ang problema sa bato ni Jack ay medyo malubha. Umabot na sa puntong nababahala ang hematuria. Gayunpaman, dahil ang kanyang mga bato ay naalis ng husto, ang mga resulta ay mas madaling harapin. Wala nang dahilan si Jack para pagdudahan ang mga medikal na kakayahan ni Alex. Ginoo, Rockefeller, pwede ba akong makasama ka? Nakangiting tanong ni Jack kay Alex. Tumango si Alex. Bahagyang lumayo sina Alex at Jack habang pinagmamasdan sila ng mga miyembro ng pamilyang Essex na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ginoo, Rockefeller, narito ang bagay. May maliit akong hiling, sabi ni Jack. Sabihin mo, sabi ni Alex. Iniisip ko kung marami ka ng ginawang pagsasaliksik tungkol sa pagkabaog, Mr. Rockefeller. Tanong ni Jack. Bahagyang napangiti si Alex. Habang tinitignan niya si Jack sa taas-baba. Ginoo, Trent, hindi mo kailangang mag-alala. Ikaw ay ganap na normal sa bagay na iyon. Hindi ako. Ito ang aking asawa. Natagpuan siyang baog 2 taon na ang nakararaan. Kanina pa kami ginugulo nito. Nakapunta na rin kami kay Dr. Cheryl dati, pero hindi ito maayos. Kaya naman, sabi ni Jack habang umiiling. Sige, titingnan ko kapag available ang asawa mo. Umiti si Alex at tumango. Maraming salamat, Mr. Rockefeller. Sa totoo lang, gusto pa ng asawa ko na makipag-divorce dahil dito. Gusto niya akong magpakasal ulit, pero mahal na mahal ko siya.
Kung matutulungan ni Mr. Rockefeller ang aking asawa na mabuntis, handa akong bayaran ka sa lahat ng mayroon ako, masayang sabi ni Jack. Pumayag si Alex na pumunta sa lugar ni Jack sa gabi. Umalis na si Jack pagkatapos nilang mag-usap. Pagbalik ni Alex, natuklasan niyang nawala na rin ang 3 miyembro ng pamilyang Essex. Nakikipag-usap pa rin si Dorothy Essex sa kliyenteng dumating para kunin ang mga produkto. Gayunpaman, pagkatapos makita si Jack na personal na nagsasalita para kay Dorothy, ang kliyente ay wala ng lakas ng loob na magreklamo. Higit pa rito, binigyan din ni Dorothy ang kliyente ng karagdagang kabayaran. Ang issue ay ganap na nalutas. Bumalik sina Alex at Dorothy sa opisina ng General Manager. Saglit na sinulyapan ni Dorothy si Alex. Ginoo, ang Trent mula sa Thousand Leaves ay talagang handang mag-alok sa amin ng napakalaking kontrata. Mukhang sobrang halaga mo sa kanya. Sigurado akong nag-effort ang secret lover mo para tulungan ka, di ba? My secret lover? Sinong sinasabi mo? Natigilan si Alex. Alam mo ang sagot. Sino pa kaya kung hindi yung babaeng may apelyidong Coney? O balak mong sabihin sa akin na ang pamilya Yao ay nag-aalok sa akin ng permit na ito dahil sa iyo? Umuso si Dorothy, ngunit iyon ang katotohanan ng totoong nangyari. Pinunasan ni Alex ang kanyang ilong. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa ganyan? Well, she ended up helping me this time. Tawagan mo siya. Tell her I want to treat her to a meal as my way of thanking her in person, sabi ni Dorothy habang kinurot niya ang tenga ni Alex. Ano? Nagulat si Alex sa narinig. Bakit mo gustong i-treat si Cheryl Coney sa isang pagkain? Hindi na iyon kakailanganin. Mabilis na tinanggihan ni Alex Rockefeller si Dorothy Essex. Ito ang pinakamalaking biro na narinig niya. Kung magkikita ang mga babaeng ito, baka mag-away sila sa isa't isa. At hindi magiging tama si Alex kahit sino pa ang kampihan niya. Seryosong tumingin si Dorothy kay Alex. Sobrang kailangan. Malaki ang naitulong niya sa aming kumpanya. Kung hindi ko ipahayag ang aking pasasalamat, maaari siyang magsalita muli sa aking likuran. Tawagin siya. Gawin mo na ngayon, sabi ni Dorothy. Dorothy? Hindi talaga siya nakakatulong. We don't have to do this, sabi ni Alex at umiling. Sa katunayan, gusto pa niyang gamitin ang kanyang ultimate skill sa paghawak at paghalik kay Dorothy. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ni Dorothy. Tatawagan mo ba siya o hindi? Kung wala ka man lang lakas ng loob na tawagan siya, tiyak na may nangyayari sa inyong dalawa. Iyon ba? Tanong niya. Hindi, talagang hindi, sabi ni Alex. Kung ganoon, tawagan siya at ilagay ang tawag sa loudspeaker, sabi ni Dorothy. Damn, she's doing this again, isip ni Alex. Dahil wala siyang pagpipilian, sa wakas ay sumuko siya at tinawagan si Cheryl Coney. Kasabay nito ay natutulog si Cheryl sa kanyang kwarto. Dahil sa ilang kakaibang mahihirap na kaso na naranasan ng ospital kahapon, maraming doktor ang dumalo sa mga pulong. Dahil sa mga espesyal na pangyayari, halos buong magdamag ay napuyat si Cheryl at nakatulog lamang siya sa umaga. Nang tawagan siya ni Alex sa telepono, kinuha niya ito at bamulong, Alex Rockefeller, anong gusto mo? Buong gabi akong pinagpupuyatan kahapon. Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang akong matulog ng mapayapa? Parang inaantok siya. Biglang naramdaman ni Alex ang pananakit ng kanyang likod. Nang lumingon siya, nakita niyang namumula ang mga mata ni Dorothy sa galit. Maliwanag, may hindi siya naintindihan. Gayunpaman, ang sinumang makarinig ng boses ni Cheryl ay madaling maiintindihan siya. Cheryl, ano bang sinasabi mo? Kumusta ka buong gabi? Mabilis na sabi ni Alex. Paano? Nangyari ito ng 5 beses na magkasunod. Say, hindi na kita kinakausap. Gusto kong matulog. Hindi ako makatayo ng tuwid. Maawa ka sa akin at tigilan mo na ako. You can come to me once I've recovered, sabi ni Cheryl. Beep, beep, beep. Binaba niya ang tawag. Sinadya ni Cheryl na sabihin na ang mga emergency meeting ay ginanap ng 5 beses na magkasunod kagabi. Gayunpaman, dahil inaantok na siya, hindi niya ipinaliwanag ang mga bagay ng malinaw. Ngayon, si Alex ay nasa matinding problema. Marahas na nanginginig ang katawan ni Dorothy, at nangingilid ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay dumilim ang mundo niya. Alex Rockefeller, bakit? Bakit mo ginawa sa akin ito? Akala ko makakakita ako ng pag-asa.
Akala ko na pagdaanan na namin ang pinakamasama, ngunit hindi ko akalain na makakatagpo ako ng ganitong kawalan ng pag-asa sa huli. Para akong tanga, noong sinabi mo sa akin na nakahanap ka ng solusyon kahapon, dapat alam kong mahahanap mo siya. Siya lang ang may kakayahang gumawa ng ganoong bagay. Hindi ko alam na ito ang presyong kailangan kong bayaran. 5 beses. Nakakainsulto. Kinailangan talagang isakripisyo ng asawa ko ang kanyang katawan para sa kumpanya ko. Paano kung makuha ko ang gusto ko para sa kumpanya? Nang makita ni Alex si Dorothy na ganito, sumakit ang puso niya. Ngunit hindi ito maaaring malayo sa katotohanan. Dorothy, dapat maniwala ka sa akin. Hindi ko talaga ginawa iyon kay Dr. Cheryl. Buong gabi akong nasa bahay kahapon. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi iyon, Marahil gusto ka lang niyang magalit. Mangyaring huwag mahulog para dito. Mabilis na niyakap ni Alex si Dorothy. Tumayo ka sa akin. Huwag mo akong hawakan, maruming tao, sabi ni Dorothy. Agad namang natigilan si Alex. Agad niyang tinawagan muli si Cheryl sa telepono, at itinuloy niya ang tawag sa loudspeaker gaya ng ginawa niya noon. Alex Rockefeller, sinasadya mo ba akong gisingin? Maghintay ka. Sisiguraduhin kung hindi ka rin matutulog ngayong gabi, sabi ni Cheryl. Pagkatapos sagutin ang tawag, lalong nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Dorothy. Agad na nagalit si Alex. Naging mas komplikado pa, si Dr. Cheryl, mangyaring magbiro sa loob ng dahilan. Nakikinig ang asawa ko sa usapan na ito. Huwag magsabi ng mga bagay na hindi totoo. Hindi man lang kita nakita kagabi. Higit sa lahat, hindi ako natulog sa iyo. Bakit mo sinabing 5 beses kung ginawa yun sa'yo? Sa tingin mo ba ako si Superman? Sabi ni Alex. Bulalas ni Cheryl Coney at tila medyo nagising. Anong ibig mong sabihin matulog sa akin? Siyempre. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa pagdaraos ng mga pagpupulong sa ospital. Mayroong isang pambihirang bilang ng mga pasyente kagabi. Kinailangan kong magpuyat buong gabi. Sino ang natulog sa iyo? Ang iyong asawa ay may mga problema at hindi makitulog sa iyo, ngunit siya ay nagiging defensive pa rin tungkol sa ibang mga babae na malapit sa iyo. I'm hung up, sabi ni Cheryl. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Alex Rockefeller. Dorothy, narinig mo ba yon? Hindi sex ang tinutukoy niya. Siya ay nagsasalita tungkol sa mga pagpupulong sa ospital. You've wrongly incriminated me, sabi niya. Gayunpaman, itinulak siya ni Dorothy as sex palayo. Sa tingin mo maniniwala ako dyan? Kung hindi mo siya nakita kagabi, bakit dumating si Jack Trent? Nakatanggap ba siya ng mensahe sa kanyang pagtulog? Siyempre, tutulungan kanyang pagtakpan ang mga bagay-bagay dahil nasa paligid ako. Magwala, I don't want to see you, determinadong sabi niya na may malamig na ekspresyon sa mukha. Nang makita siyang ganito, alam ni Alex na naiinis lang siya. Wala siyang masabi para pakalmayan siya. Dahil wala siyang ginawang masama, sa huli ay mapapatawad siya. Nagpasya si Alex na subukang kausapin muli siya nang medyo kumalma na siya. Wala akong pakialam kung maniwala ka sa akin o hindi. Hindi ko talaga nakita si Dr. Cheryl kagabi. Tungkol sa permit letter ng 1,000 Leaves, nakausap ko talaga si Michelle Yaol. Maaari mong tanungin si Beatrice Assex tungkol dito. She was there yesterday, sabi ni Alex bago siya lumabas ng opisina at marahang bamantong hininga. Bagamat siya ay nalulumbay, hindi niya sinisisi si Dorothy. Kung siya ang nasa kanyang sapatos, hindi rin niya magagawang tanggapin ang lahat ng ito. 5 minuto pagkaalis ni Alex, sa wakas ay natauhan na si Dorothy. Nagkamali ba talaga ako sa kanya? Paano malalaman ni Beatrice ang tungkol dito? Naisip niya sa sarili. Dahil hindi makapagtrabaho si Dorothy sa ganoong estado, nagpasya siyang umuwi upang makilala ang kanyang kapatid. Samantala, pumasok si Alex sa kanyang Aston Martin. Pupunta siya sa palengke para bumili ng mga grocery bago umuwi. Hindi niya alam, makakasalubong niya ang isang car accident. Huminto ang kanyang Aston Martin sa isang traffic light. Nang maging berde ito at sinimulan ni Alex na pasulong ang sasakyan, isang itim na sedan ang kumatok sa kanyang sasakyan mula sa likuran. Ang kanyang mga ilaw ng kotse sa likod ay ganap na nasira, at ang kanyang sasakyan ay umikot ng 360 bago huminto. Higit sa lahat, ang kotse na naging sanhi ng aksidente ay talagang mabilis na dumaan sa kanya ng walang tigil. Sirain mo ako.
Nagalit agad si Alex. Halos hindi na niya naimaneho ang kotseng ito na nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar, at natambo na ito ng isa pang sasakyan. Sinubukan pang tumakas ng taong naging sanhi ng aksidente. Wait ka lang, isip ni Alex. Agad niyang binuksan ang makina ng sasakyan at pinakawalan ng buong potensyal ng sports car. Matapos ang isang malakas na dagandong ng makina, ang sasakyan ay mabilis na umabant. Medyo nanlumo ngayon si Alex. Noong nakaraan, hindi pa siya naaksidente sa sasakyan kahit na maraming taon na siyang nagmamaneho. Ngunit sa loob ng napakaikling panahon kamakailan, nasira niya ang ilang sasakyan na nagkakahalaga ng malaking halaga. Ako ba ay isang maninira ng mga mamahaling sasakyan? Malungkot na tanong ni Alex sa sarili. Mariin niyang tinapakan ang accelerator. Ang mga pandama ni Alex ay medyo matalas at maliksi, kaya ang pagmamaneho ng mabilis ay hindi isang issue. Samantala, ang ibang tao ay nagmamaneho lamang ng isang BMW. Kung ikukumpara sa Aston Martin ni Alex, hindi ito tugma sa bilis. Maya-maya pa, naabutan ni Alex ang sasakyan. Ihinto mo ang sasakyan. Ihinto mo ang sasakyan. Galit na sigaw ni Alex. Ngunit hindi siya pinansin ng kausap at nagpatuloy sa pagpapabilis. Sa galit, kinuha ni Alex ang isang bote ng mineral water sa tabi niya at pilit itong inihagis palabas ng kanyang sasakyan. Clang! Napuno ng G-force, agad na nabasag ng bote ang bintana ng sasakyan. Maya-maya pa ay ibinaba na ang bintana ng sasakyan. Natuklasan ni Alex na isa pala itong babaeng driver. Nakasuot siya ng isang pares ng salaming pang-araw, at malamig ang ekspresyon ng mukha niya. Pero ang kakaiba ay wala siyang suot kundi bikini. Tumigil ka na sa panggugulo. Ako ay mula sa isang espesyal na ahensya. Gumagawa ako ng isang misyon. Babayaran kita para sa iyong sasakyan. Umalis ka nga sa harapan ko, sabi ng babae kay Alex. Nagtampo na si Alex at pinalala lang niya ang mga bagay-bagay. Anong special agency? Ito ay tiyak na espesyal kung kailangan mong magbihis ng ganito. Ikaw ba ay mula sa isang nightclub sa Red Light District? Sa tingin mo ba ako ay isang tulala? Pagkatapos mong umalis, kanino ko kukunin ang kabayaran? Ihinto ang sasakyan ngayon din. Otherwise, I will not go easy on you, babala niya.